Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plano ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever Amoy LQ Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever Amoy LQ Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo.
dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon at ito po ang DZRH Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Sa ngalan po ng aking partner na si Ka Henry Uri, kami po munang inyong makakasama. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Thank you, Wina. At banata na natin ang ating mga headlines ngayong hapon na ito. Pilipinas may kipagtulungan sa Interpol sakaling ipaaresto ng ICC ang co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa crimes against humanity. DPWH nagsumite ng mga karagdagang pang high-profile names sa ombudsman tungkol sa flood control mess. Sandigan Bayan nagpasok ng not guilty plea para kay dating Senador Revilla Jr. sa kasong malversation. Controversial na text messages umano ni na Pangulong Marcos at dating Palace Undersecretary Bersamin na handang suriin ng CICC. Vlogger na di umano'y nagpakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos, pinasisipot ng NBI sa Miyerkules. Opisyal ng Army na nagdeklara ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos isasalang sa court martial. Halaga ng gasolina tataas ng mahigit piso sa ikatlong linggo ng Pebrero. Presyo ng diesel at kerosene madadagdagan na naman. Manhunt naman laban sa bumaril at nakapatay sa dating beauty queen ng Isabela, ipinag-utos ni PNP Chief General Nartates. At chop-chop na katawan natagpuan sa lungsod ng Maynila. DZRH Balansyado. Balansyado. At ngayon para sa detalye ng ating mga balansyadong balita, ang ating oras 13 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Handang muling makipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Police Organization o Interpol sakaling ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang mga dati at kasalukuyang opisyal na pinangalanan bilang kasabwat sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kung ano ang nangyari noong ipaaresto ang dating Pangulo ay siya ring gagawin kapag nagpatulong muli ang ICC sa pamamagitan ng Interpol sa pagpapatupad ng arrest warrant laban sa mga personalidad. Kabilang sa mga pinangalanang co-perpetrators ng ICC, sina Senator Ronald Bato de la Rosa na dating PNP Chief, Senator Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pa. Matatanda ang ikipag-ugnayan ng ICC sa Interpol para maaresto si dating Pangulong Duterte noong March 2025 dahil hindi na miyembro
ng Rome Statute ang bansa, kaya hindi maaring dumirekta ang ICC sa pamahalaan ng Pilipinas. Binigyan din rin ni Castro na walang kinalaman ang Administrasyong Marcos sa anumang desisyon ng ICC dahil ang mga kasong kinasasangkutan ng dating Pangulo ay matagal nang naisampa. Pakinggan at panuurin po natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. Kaugnay niyan, hinikayat ng Malacanang ang mga pinangalalang personalidad na umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity na huwag magtago lalo na kung inosente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kinakailangan na magtago lalo na kung alam ng mga ito na sila ay walang kasalanan. Aniya, dapat na humarap na lang at maging matapang sa maaaring maging proseso. Noong weekend, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang dokumento na tumutukoy sa ilang personalidad na umano'y bahagi ng isang common plan upang i-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal na sa pamamagitan ng marahas na gawain kabilang ang pagpatay sa panahon ng Duterte administration. Pakinggan po natin si Claire Castro. Kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, isang malungkot na bahagi ng kasaysayan ng Senado kung sakali at ilang mga senador ang makukulong dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kasunod ng report na formal nang inirekomenda ng Special Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na kasuhan sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo kaugnay ng madugong kampanya laban sa iligal na droga sa Davao City at sa buong bansa sa panahon ni dating Mayor at Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naniniwala si Lacson na kung totoong may warrant of arrest at red notice mula sa Interpol, ang mga ito ay dapat padaanin sa mga lokal na korte at hindi maaring basta-basta na lamang i-turn over sa ICC. Tiniyak naman ng senador na kapag umabot sa puntong magkaroon ng warrant of arrest ay pupulungin sila ni Senate President Tito Soto III. Hindi tiyak ni Lacson kung saklaw ng immunity ang kaso ni Goa de la Rosa dahil ang sakop nito ay ang mga kasong may hatol na 6 na taong kulong pababa. DZRH, balansyado. Samantala, nagsumite ang DPWH ng mga karagdagang pangpangalan ng high-profile individuals sa ombudsman na pinaniniwala ang sangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan at Davao Occidental. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na magsasagawa ng anunsyo ang ombudsman tungkol sa nabanggit na development ngayong linggo. Ayon sa kalihim, bukod sa Bulacan at Davao Occidental, plano ng ahensya na magsumite ng panibagong manifestation kaugnay sa parehong o kaparehong anomalya sa Cebu. Ang naturang dokumento ay posibleng i-turn over ng DPWH sa ombudsman ngayong linggo din. Samantala, hindi naghain ng plea si dating Senator Bong Revilla Jr. sa kanyang arraignment para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Dahil dito, otomatikong inihain ng Sandigan Bayan 3rd Division ang not guilty plea para sa dating mambabatas. Nagpasok din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Juanito Mendoza, dating Finance Section Chief ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa ngayon, nananatiling nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory si Revilla habang inaantay ang preliminary conference na nakatakda sa February 23 hanggang 27 at ang trial ay magsisimula sa March 6. DZRH, balansyado.
Samantala, isasalang na rin sa preliminary investigation sa Curly Disgaya dahil sa natuklasang partisipasyon sa 96 million pesos na halaga ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hawak na nila ang mga ebidensya at affidavit o sinumpaang salaysay ng iba't ibang individual na magpapatunay sa pagkakasangkot ni Disgaya. Gaya ng pananatili ng kanyang kontrol sa St. Timothy Construction Corporation na nakuha ng maraming kontrata sa DPWH. Pakinggan at punoorin po natin ito. No? A manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Disgaya in the same case, no, sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Disgaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Ayon kay Clavano, bumuo na ang ombudsman ng investigating panel at bibigyan nila ng pagkakataon si Disgaya na makasagot at tiniyak na susundin nila ang tamang proseso. DZRH, balansyado. Aminado naman ang Independent Commission for Infrastructure na matatagalan pa ang forfeiture order mula sa Court of Appeals para sa mga air asset ni Zaldeco. Ayon kay Yusek Aboy Paraiso, chairman ng ICI Technical Working Group, property rights ang pinag-uusapan at hindi ito maiuuwi sa Pilipinas hanggat walang kautusan mula sa CA. Sa ngayon, ginagastusan pa ng pamahalaan ang hangar at maintenance fee ng ilang na-freeze ng air assets ni Co. Matatanda ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na tinangkang i-register ang mga ito upang maibenta, ngunit sila ay nabigo. Nasa 5 billion pesos na anya ang na-freeze na air assets ni Co, kabilang ang 2 Augusta Westland helicopter at Gulfstream na nasa Malaysia at Singapore. DZRH, balansyado. Samantala, handa namang imbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang umano'y palitan ng text messages ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin na sinasabing bagman ng Pangulo. Sabi sa DZRH News ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, kung hihingin ang kanilang tulong, may kakayahan ang ahensya na tukuyin ang authenticity ng mensahe. Malalaman umano nila kung manipulado, edited o isang uri lamang ito ng high-level identity spoofing na gumagamit ng messaging app Signal para manipulahin ang publiko at i-frame ang government official sa flood control mess. Ayon kay Paraiso, isang staff ng hindi na niya pinangalan ng senador ang nabiktima na rin ng ganitong scam. Pinag-aaralan na ng CICC ang posibilidad na i-block na sa Pilipinas ang encrypted messaging app kung saan maaaring itago ng users ang tunay nilang pangalan at numero ng cellphone. Hamon, sabi ng CICC head na hindi nila maipasabina o makausap ang mga nagpapatakbo ng app na nakabase sa abroad. DZRH, balansyado. Pinasisipot naman ng NBI sa kanilang opisina sa Miyerkules, February 18 na ang vlogger na umano'y nagpakalat ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, si Jack Argota ay nakaschedule sanang magtungo sa Cybercrime Division noong nakalipas na Biyernes, subalit siya ay nakiusap na i-reset ang kanyang pagpunta sa opisina. Samantala, bukod sa naturang vlogger, iniimbestigahan din ng NBI ang iba pang personalidad na pinaniniwala ang nagpakalat din ng maling impormasyon tungkol sa medical records ng Pangulo, kabilang sa listahan ng dating mamamahayag na si Jay Sonsa. Nauna nang nagpalabas ng statement ang St. Luke's Medical Center para pabulaanan ng impormasyon ni na Argota, Sonsa at iba pang nagpakalat ng peking medical certification ni Pangulong Bongbong Marcos sa social media. DZRH, balansyado. Sa iba po nating balita, personal na inireklamo ng beauty queen na si Michelle D ang social media personality na si Sian Gasa sa National Bureau of Investigation. Kasama ang abogadong si Attorney Maggie Garduque, naghahay ng cyber libel
LCD laban kay Gaza at mga nasa likod ng ilang Facebook page na nagpapakalat umano ng fake news tungkol sa kanya. Idiniini din na may tiwala siya sa sistema at umaasang lalabas din ang katotohanan, lalo pa totoong buhay na ang apektado. Bagamat hindi idinetalye, hindi umano dapat i-normalize ang mga sinasabi ni Gaza na dapat matutunang irespeto ang mga kababaihan. Aminado siyang masakit sa kalooban ang tinawag niyang defamation na nakaapekto na sa kanyang reputasyon. Pakinggan po natin si Michelle D. Of course, to be the subject of scrutiny, it's not the first time, of course. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what you've done for your career and the hard work you've put. But again, it's also part of the job. To be a public figure, everyone is open to their own opinions. I respect all opinions. I respect constructive criticism, but there is a line that is crossed in terms of defamation and intentionally trying to take your career out of your hands. At yan po ang tinig ni Miss Universe Philippines sa ata beauty queen na si Michelle D. DZRH, balansyado, balansyado. 5:25 na po ng hapon, isasalang sa General Court Martial ang opisyal ng Army na hayagang nagdeklara ng kanyang pagbawi ng suporta kay Pangulong Marcos. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, si Colonel Audi Mongao ay uusigin dahil sa paglabag sa Article 63 o disrespect toward the President, Vice President at National Assembly sa ilalim ng Articles of War. Si Mongao ay tinanggal bilang commander ng Training Support Group matapos i-anunsyo sa social media ang pagtiwalag ng suporta sa Commander-in-Chief ng bansa. Ang naturang opisyal ay produkto ng Philippine Military Academy Class 1992. DZRH, balansyado. Samantala, abiso po sa mga motorista, ihanda na ang inyong mga bulsa dahil kasado na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, February 17. Sa magkakahiwalay pong abiso ng mga kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo, ito ay sa kada litro ng gasolina. Habang kapwa tataas naman po ng 60 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene. Epektibo po ang oil price adjustment ng karamihan ng kumpanya bukas alas 6 ng umaga. Sa kaugnay na balita, muling iginiit ng Department of Energy na tali ang kamay nila sa serye ng oil price increases na pang-anim na sunod na linggo na ngayon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi nila posibleng madiktahan ang mga kumpanya sa presyuhan dahil sa umiiral na oil deregulation law at diskwento lamang ang maaari nilang iapila. Idiniin ng kalihim na nakadepende ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil imported ang mga produktong petrolyo sa bansa. Ito rin anya ang dahilan kung bakit nila isinusulong ang oil exploration upang hindi na umasa pa sa importasyon. Umaasa si Garin na sa pamamagitan ng bagong tuklas na major natural gas reserve sa Malampaya, mas marami ng kumpanya ang papasok na siyang makatutulong upang kumalma ang presyuhan sa lokal. DZRH, balansyado. Samantala, kapwa nga pinagahanap na ng pulisya ang mga suspect sa pagpatay ng dating beauty queen sa Isabela at isang electric cooperative official sa Oriental, Mindoro. Alinsunod ito sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na full-scale manhunt at investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga suspect at motibo sa paggawa ng krimen. Pinagbabaril ng mga suspect na nakamotorsiklo ang 32 years old na public school teacher at dating Miss Philippines Earth 2013 runner-up na si Lulet Jane Ramilo de Guzman sa harap mismo ng kanilang bahay noong Biyernes sa barangay Kabaritan, San Manuel, Isabela. Nakaligtas naman mula sa insidente at ang tatlong anak ng biktima na kasama niya sa loob ng sasakyan na pinaulanan ng bala. Sa magkahiwalay naman na insidente, patay rin sa pamamaril si Tony Mendeja, ang dating miyembro ng Board of Directors ng Oriental Mindoro Electric Cooperative sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Pauwi mula sa isang memorandum agreement at signing para sa Solar Lights Project mula sa Calapan City si Mendeja nang siya'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect na nakaangkas rin sa motor.
Samantala, isang chop-chop na bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Maynila. Ang katawan ay nakasilid pa sa drum nang makita sa harap ng Delpan Sports Complex sa Barangay 275 sa Binondo. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakasilid sa itim na trash bag ang putol-putol na parte ng katawan ng biktima. Sinabi ng dalawang lalaki na isang puting utility van ang huminto sa ibabaw ng Mel Lopez Bridge at ibinaba ang isang drum. Sila ay binayaran umano para itapon ang drum bago natuklasan na ang laman nito ay chop-chop na katawan ng tao. Ang naturang bangkay ay dinala sa punerarya para sa kaukulan pang pagsusuri. Samantala, inaasahan namang matatapos na sa July ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, halos 50% na ang natatapos sa unang phase, kabilang ang bahagi ng kalsada mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Nilinaw naman ni Dizon na ang ilang bahagi ng kalsada ay maaaring matapos ng mas maaga. Matatanda ang inanunsyo ni Dizon noong December 2025 na tatapusin ang buong EDSA Rehab sa loob lamang ng 8 months. Mas mabilis ito kumpara sa naunang plano na aabutin ng 2 taon. Unang bugso pa lang po yan ng ating balitaan dito po sa DZRH Balansyado. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito naman po si Bina Pearl Hesoro. Ang ating oras 30 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan. Balansadong balita, balansadong issue. At ang ating oras sa 5:40 na po. Nagbabalik po ang ating programa DZRH Balansyado dito lamang po sa DZRH Radio at DZRH News at Television. At ilang oras na lamang po at tayo po ay magse-celebrate na, makikisaya po tayo kasama po ang Filipino-Chinese community para po sa Chinese New Year. Kong hei, Fat Choi, Xinyan Kuela. Happy New Year po sa ating lahat. Mamaya-maya. Pero maaga po ang ating pa-Chinese New Year ngayon. Ito parang maganda itong background na to. Gamitin natin to. Ayan, para feel natin. Dahil mukhang magpapamigay rin ng ampaw na may lamang limpak-limpak na salapi ang ating ninong ngayon na nasa kalsada para sa ating Malakas promo. Kasama po natin, of course, ang MX3. Nasa linya na natin via Zoom sa Tondo, Maynila sila ngayon, si Noche Kakas. Kong hei Fat Choi, Ninong Noche. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Go ahead, Noche. Na-excite ako masyado kasi. Noche, kumusta kayo dyan sa Tondo, Maynila? Yan, Miss Kay, live tayo ngayon pa rin dito sa may Mel Lopez Boulevard o mas kilalang Road 10, North Harbor. Dito sa Barangay 39, Tondo, Maynila. Nausan ay isa na namang maswerte ang pasasayahin natin dati sa ating DCRE sa Malakas promo kasama ang MX3 dahil eto si Nanay, kita mo naman kung hay patchoy talaga yung buto pang naghahanda na pang New Year. Ano po pangalan nila? Ako po si Teresita Plana. Wow, talaga naman may kadit sa bakapon ng Saturday. Wala. Bakit? Kasi wala tayong partner. Ayan. Dahil wala kang partner, bibigyan ka na agad namin ng 1,000 pesos. Yahoo! Yan, matagal ka na bang nakikinig ng DCRA? Ayaw po, matagal na po ako nakikinig ng DCRA. Dahil matagal ka nang nanonood at nakikinig ng DCRA, so meron ka pang MX3. Ang bongga naman. Namin mo yan dahil yan, hindi lang pampaganda yan. Pampaganda rin ng katawan. Grabe ka, Noche. Yung hubog ng iyong katawan. Ayo, sabi mo sa DCRA. Maraming salamat po. You're welcome po. Sa nanalo. Ayan. Maraming salamat po, lalo na po sa NX3. NX3. Ayan. Dahil, Miss Kay, nagulat siya kanina. Bakit? Bigla natin na binulaga agad natin siya kanina. O agad yung manalo. Nanunood siya talaga. Eto. Ay, wow. Kaya lang, minsan, palyado minsan yung data. Ayun lang. Oo, na hindi mahina lang yung kanyang signal data. Pero kahit pa paano, eto, nakikinig ng ayun. Congratulations. Okay, salamat At saan ang date mo mamaya? Dito lang po sa barangay. May duty po ako. Ayan. Sipag naman. Barangay police officer. Ayan. Barangay. Okay, maraming salamat Aling Teresita Plana. Okay?
Okay, para naman sa mga gustong manalo ng aming DZRH sa Malakas promo, tumutok lang kayo. Malay nyo naman, kayo na ang susunod na winner manalo ng aming MX3 Cash DZRH Cash Malakas promo. Dahil mahal na mahal kayo ng DZRH sa aming mga taga-masugid na taga-panood ng DZRH. Ako naman si RH27, nagtitakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po, si Noche Kakas kasama si Ma'am Teresita sa Barangay 39 Zone 3, Tondo, Maynila. Congratulations! Nanalo po kayo ng 1,000 pesos in cash. Ayan, agad-agad. At syempre, isa pong napakagandang gift box mula po sa MX3, pampahealthy, pampaganda, pampaswerte. Sabi nga ng ating partner, di ba, na si Ka Henry, health is wealth. Kaya dapat alagaan po natin yan at yan po dapat ang ating tinututukan, ang ating kalusugan para sa pagdating po ng Chinese New Year ay healthy po tayo. Ayan, so manatili po nakaantabay for more information, mga detalye, paano po manalo sa ating DZRH Malakas promo kasama po ang MX3. Ang ating oras, 15 minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng gabi sa ating pagbabalik. Pag-usapan po natin ang mga cybercrime at ang mga fake news na mukhang naglipa na po ito ngayon. Kakausapin po natin ng isang eksperto dyan at kung ano po yung mga pwede pong kaharapin ng mga kaso pag kayo po ay nagpapakalat nito sa ating pagbabalik. Once again, ang ating oras, 15 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. 8 minutos bago po 6:00 ng gabi. Balansadong balita, balansadong issue. Chingin Kuela, sabi nga nila. Kaswertein ba tayo ngayong Year of the Fire Horse? Pero mukhang hindi siya yung dapat nating tanongin. Pero ito, si Wina, yes, naniniwala siya. O, diba? Pero kasi sabi ng ating mga feng shui experts na ating nakakakwentuhan, nakakapanayam, pagka fire ang element kasi mainitin ang ulo ng ating mga kababayan. So medyo magiging talamak daw ang mga away, ayan, mga kasuhan, OMG, parang nakikita ko na nga rin. At medyo marami rin po ang mga nag-aaway sa kalsada. Grabe road rage ito. Pero on the positive side, sabi ni Master Wina, sino nagsabi sa'yo nito? Marami raw opportunities this year. Yun naman, sabi ni Attorney Nick Nangit, isa ring feng shui expert at attorney. Attorney na, feng shui expert pa, o diba? Pero iba naman pong isyong ating tatalakayin. Mukha pong napakahalaga po na pangaralan po at paalalahanan ang ating mga kababayan na mahilig pong gumamit ng social media. Ano ba yung fake news na kumakalat ngayon? Kasi meron daw pong mga vloggers na nagpakalat ng misinformation or disinformation. Depende kung meron silang motivation to spread the fake news, 'di ba? So ibig sabihin napaka mali pong gawain ito
via the social media platforms. Ayan. Yung medical, yung kumbaga yung medical records, ayan, ng no other than our President, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay fake daw, hindi daw nagpalabas ng official medical records ang St. Luke's Hospital. So ano po itong kumakalat na di umano'y medical records ng Pangulo? Hanapin nga natin ang kasagutan na yan. Ano ba ang maaaring mangyari sa mga nagpapakalat ng mga ganitong klaseng mga social media posts? Walang iba po kundi isuki na rin po natin, lagi po natin siyang na-interview dito sa ating programa, ang co-founder ng Scamwatch Philippines, si Sir Art Samaniego Jr. Sir Art, welcome back sa ating programa. Hello, Karen. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Good afternoon din po. So, I'm sure you're updated po dito sa issue na to dahil ang NBI po, pinatatawag po itong mga vloggers na ito, pinaiimbestigahan dahil pinaniniwalaan nagpakalat sila ng maling impormasyon tungkol sa medical records ng ating Pangulo. Hindi po tayo lawyer, hindi po tayo alagad ng batas, pero sa inyo pong experience sa pagtuturo rin po sa journalism po, Sir Art, what are the kumbaga mga information that we can release patungkol po sa ating mga government officials, and can we post them online? So eto kasi mga information na to, personally identifiable information siya, saka mga private information, kaya hindi siya dapat i-share at hindi siya dapat i-expose publicly o online. So ito yung dapat natin tandaan. Wala tayong authority na mag-publish o mag-report ng mga bagay na to. Lalo na pag medical records kung saan merong mga personally identifiable information. Pero pag public servant kasi o public official, hindi po ba sasabihin naman nila na may karapatan tayo na malaman kung ano po ang kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo? Kasi unas po sa lahat, siya po ang ating Pangulo, siyang ating presidente, di ba? And dahil nga po we call them public servants or public officials, tayo rin po ang nagpapasweldo sa kanila, tayo ang boss nila. So, does this mean that we don't have the right to know kung ano po ang kalagayan ng kanilang kalusugan, Sir Art? Oo, kasi ito nga mga personal information yan. Kahit public official yan, meron silang karapatan para itago o para pangalagaan yung privacy nila. So tayo, na wala tayong karapatan, mga vlogger lang tayo o mga meron lang tayo, wala tayong karapatan para i-expose to. Pangalawa, hindi naman i-release yan ng ospital kung kani-kanino yung mga information na yan dahil nga private information yan at hindi yan i-release ng ospital kahit kanino. Okay. So at least yung kumbaga ground rules na set na po natin, alam natin na nabanggit nyo po, Sir Art, na hindi pwedeng i-release kung kani-kanino at kung magde-decide po na mag-release ang Malacanang, dapat may official po, tama po ba? May official announcement, may official po na pag-release po ng kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Tama. Kasi it's a matter of life and death. It's a matter of napakaseryoso na. Kailangan mag-release ang Malacanang ng health bulletin. Pero ito kasing ganito, dapat sa Malacanang manggagaling, hindi manggagaling sa mga vlogger o hindi manggagaling sa mga content creator. Mga sa YouTube o sa Facebook manggagaling. Okay. So, hindi to karapat-dapat i-expose ng ibang tao. Dapat manggaling to sa official channels. Ayun. So, kailangan official. Yun yung keyword doon. Pero nabanggit nyo na it's the health bulletin. The health bulletin is different from personal medical records. Tama po ba? Kasi mas specific po, Sir Art, yung medical records. Sabi nyo nga po, identifiable sa isang tao po. Tama. So, ito, pag merong personally identifiable information na manggagaling dapat sa official channel, hindi to dapat i-expose o ilabas ng iba. In this case, dininay pa ng ospital to. Dininay ng St. Luke's na nanggaling sa kanila. So, ibig sabihin nito, fake talaga yung
kumakalat na medical record ng presidente. Meron din po ako naririnig ng mga usapin na may specific vlogger po na concern po dito sa issue na to, na pinatawag din po ng NBI na yung medical records po na kanyang isinapubliko sa social media platforms, ginamitan din po niya ng AI. Tama po ba? Oo, tama. Mukhang ginamitan niya ng AI. Kanina nga pinadalan ko si Wina ng medical records mo na ginamitan ko ng AI. At ginawa yan in less than 1 minute nung nagpadala siya sa akin ng message. Gumawa ako ng medical record mo gamit ang AI. Grabe, no? Pero ibig sabihin niya, ganun kabilis, ganun kadali gumawa di umano ng medical record? Tama. So kaya dapat nga hindi po tayo maniwala. Dapat huwag nating paniwalaan yung basta-basta lang kumakalat sa Facebook. So dapat maniwala po tayo sa official channel. So ang ginagawa kasi ng mga fake news peddlers na to, meron sila pag nagpapakalat sila ng mga fake news, usually meron yan dramatic caption. Sinasabi nila na mainstream media is hiding this. I-share nyo bago nila i-delete. Mga gano'n na mga... Kabisado mo na, Sir Art. Oo, this is the truth. Ito yung katotohanan. Ayaw nilang makita. I-share nyo na to. So, ganun yung mga caption nila. Pag merong ganitong caption, nako, iwasan nyo na fake news to. Sir Art, nabanggit nyo na dapat hindi ginagawa ito. Ano po ba yung mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng mga ganitong klaseng impormasyon na hindi lang po siguro regarding our public officials, pero siguro sa ilang mga private individuals na rin, katulad nyo, katulad ko po? So, ang nakikita ko magiging problema nito, lalo na itong pagpapakalat ng fake medical records, delikado siya kasi ini-exploit niya yung fear, yung takot ng tao tungkol sa leadership. Iniisip natin, ay mamamatay na yung presidente, ay ito pala nangyari sa presidente, kahit fake yung balita. So nawawala din yung trust sa institution pag ganito na kung sino-sino lang nagpapakalat ng mga balita. Okay. Nadi-distract yung verified reporting. So dapat nito, huwag tayong maniniwala dito at kailangan i-verify natin yung mga report na ganito. Okay. Again, keyword is dapat galing sa mga official sources like yung ospital, Malacanang, o kung ano man pong branch of government yan, no, Sir Art? Correct. Kasi Karen, pwedeng gamitin para ma-manipulate yung political narrative. So, ito na, mamamatay na, naghihirap na to, official na to, delikado na. So, ito yung delikado. Kaya wag maniniwala. Pag nakita mo hindi galing sa official sources, dapat official source yung o channel yung pinagkunan mo ng balita. Kaya ito yung Karen, ang ginagawa ng mga to, yung nagpapakalat ng fake news, sinisira nila ang mainstream media. Sinasabing hindi mapagkakatiwalaan, hindi nilalabas ang totoo, para ma-forward, ma-push nila yung agenda nila, para paniwalaan sila. Unfortunately nga po, ayaw man po natin sana na sabihin na natin magkaroon ng rift o kalabanin yung mga social media influencers. Sabihin natin, hindi naman natin nila lahat. Meron po talagang iba na masama po yung kanilang motibo. Ayan po, kasi para may clickbait nga, dumami yung followers nila. Tama, no, Sir Art? Dumami yung kanilang mga subscribers? Oo, at saka para mapaniwala nila yung mga tao at ma-push nila yung agenda nila. Na napakadelikadong agenda nila. Parang mali yun, Sir? Opo. Parang mali yun, Sir Art. Ito ituro sa Journal School na for you to prove your story that it is true, you cannot destroy or you cannot parang use negative publicity para ma-prove yung mo, di ba, yung report mo? Oo. Para ma-prove mo ang report mo, dapat you should have 2 or more sources para i-prove yung balita mo, hindi para siraan yung iba at para i-push mo yung agenda mo. So mali yung ganitong paraan ng pag-push ng agenda. Hindi kasi sila mag-enroll sa Journal School, no, Sir Art? Biglang ganun.
Hindi nila alam. Journalism student. Kaya nga, kailangan kumuha kayo niyan para alam nyo, basic yan di ba? Anyway, Sir Art, nabanggit nyo yun, nabanggit natin yung AI naman. For the longest time, we've been talking about AI. May mga responsable pong gumagamit nito. So, what should we look out for naman pagka gumagamit tayo ng AI? So, ang AI, napakagandang solution, napakagandang bagay na nangyari sa technology. Pero dapat responsible tayo sa paggamit nito. Meron ngang kumalat na video daw ng presidente kung saan nakikita mo na dun sa video niya medyo mabilis yung paggalaw pero ang background niya pareho wala ang paggalaw. So ibig sabihin ito may manipulate na yung video. So dapat responsable ang paggamit din natin sa mga solution na to. Tama, no? And siguro, mailabas ko lang, sa ibang bansa, meron akong nasagap na balita sa Albania, parang international news namin kanina ito, na may isang babae, ginamit daw yung kanyang boses at ang kanyang, yung kanyang imahe, bilang parang avatar ng isang government office sa kanilang bansa. And she's suing the government of her country. So, ito naman, AI din. Paggamit ng AI ito, no? Pero this one naman, makakalaban niya yung bansa niya. Oo. So, yun. Dapat lang talaga responsible paggamit natin sa AI kasi pwedeng gamitin to ng kahit sino. So, ngayon yan, yung bansa niya ang gumamit. Sa atin, pwede din mangyari yan. Kaya dapat makita natin ngayon na responsable ang paggamit natin sa AI. Okay. So, to wrap up this conversation, Sir Art, ano po ba yung mga red flags ulit aside from yung nabanggit nyo na caption, na kinakaption nila? Aside from that, ano po ba yung dapat nating tingnan, hanapin para masiguro natin na hindi po tayo basta-basta magugoyo, kumbaga, mai-impluwensya ng mga ganitong post, and to know na credible po yung mga post na nakikita natin sa social media? Dapat po merong verifiable source. So pag meron ka nakitang medical record na nakapost, dapat hindi lang yung magagaling sa isang tao o dun sa mga kaibigan niya. Dapat pag sinabi na kung halimbawa sa St. Luke's ang galing, dapat ma-verify ng St. Luke's talaga kung saan ang galing. So yun yung una, dapat merong verifiable source. So, pangalawa yung mga formatting, titignan mo kung mali ba yung pagkaka-format ng medical record, wrong grammar. So ito yung mga titignan mo mga red flags para malaman mo kung fake ba o hindi. Okay. And syempre, kailangan din ay maging mapanuri tayo sa mga impormasyon na yan dahil kung ikaw ay nag-post, ano po ba ang maaari pong mangyari? Pwede po kayong makasuhan. Tama ba, Sir Art? Tama, oo. Pwede kang makasuhan ng cyber libel dito kasi mali yung information at paninira talaga yung pangyayari na nag-post ka ng medical record ng presidente kung saan sinasabi mo may sakit siya pero wala naman. So mapanirang nakakasira to sa dignidad ng tao at pwede kang makasuhan. Will an apology cut will suffice? Baka sabihin, hindi ko po kasi alam sorry po, hindi ko na po ulitin. Naku, ignorance of the law, excuses no. Oo nga po. Ayan. So, Sir Art, thank you very much for that information. Meron po ba tayong mga gusto pong i-announce sa mga activities niyo po dyan sa Scamwatch Philippines? Opo, gumagawa kami ngayon ng parang nationwide educational campaign, ka-partner namin ang CBCP. Pangalawa po, may partnership kami with the Canadian government para sa mga anti-scam efforts namin. Ayan, very good, So, we will be watching out for yung mga activities niyo. Of course, sa official social media pages lang po ng Scamwatch Philippines. Tama po ba, Sir Art? Tama po. Maraming salamat po. Thank you very much rin po, Sir Art. At yan po, si Ginoong Art Samaniego Jr., co-founder of Scamwatch Philippines. Nako, ang mga mahilig po ang mag-share at mag-post ng mga maling impormasyon. Na paulit-ulit po natin pinag-uusapan po yan, na kung kayo po ay naninira na po ng pagkatao o ng reputasyon ng isa pong tao, tapos wala po kayong basihan, wala rin po kayong ebidensya. Sabi nga po ni Sir Art, to know kung ang
isa pong post sa social media, sa Facebook man po yan, Instagram or Twitter, ay credible at totoo, kailangan may verifiable sources po yan. 2 or more. Ayan po. And it's not second hand or third hand. Sa journalism, we teach na dapat it's first hand. Narinig mong sinabi ng opisyal, meron kang mga official documents to prove it. So, mahalaga po yan, di ba? Journalism 101. Alright, ang ating oras, 9 minutos makalipas po ang 6:00 ng gabi. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. This Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tips para sa mga babaeng solo traveler, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maraming perks ang paglalakbay ng mag-isa, pero syempre kailangang mag-extra ingat dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari habang bumabiyahe, lalo na ng mga babae.
Una na riyan, magsuot ng komportableng damit. Huwag rin kalimutang magbaon ng safety weapons gaya ng pepper spray o self-defense alarm. Maging mapagmasid sa paligid at magkaroon ng plano sa iyong lalakbayin. Bukod pa rito, hindi masamang magtanong sa mga nakakasalubong pero huwag agad magtiwala ng sobra sa ibang tao. Itabi ang iyong extra money sa isang secure na taguan at ugaliing connected sa iyong pamilya at kaibigan at huwag kalimutang isave ang kopya ng emergency hotlines. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Balansyadong issue. Reports na po tayo mga kabalansyado. Unahin natin ang report ni Eric Dastas, isa sa suspect na nagnakaw sa isang simbahan sa Lian, Batangas, arestado na sa Cavite. RH30, Eric, ibalita mo yan. Miss Kay, walang kawala nga sa mga otoridad ang isa sa suspect na nagnakaw sa isang simbahan sa Lian, Batangas sa sinagawang manhunt operation ng mga otoridad. At sa ibinigay na rin impormasyon ng isang concerned citizen ay mabilis na nadakma ang suspect na nakilalang si Roland Dacurmo, 32 anyos, habang tinutugis naman ang kasamahan nito na si alias Toto. Sa aking panayam kay Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, Hepe ng General Trias City, may nagbigay sa kanilang himpilan ng impormasyon sa isa sa responsable na pumasok at nagnakaw ng mga donasyon at mahalagang gamit sa loob ng simbahan ng San Juan Bautista sa Lian, Batangas. Agad-anya nilang tinungo ang kinaroroonan ng suspect na isang warehouse sa Barangay Manggahan, General Trias City, kung saan dito nila natimbog ang suspect. Sinabi ni Lieutenant Colonel Mendoza na agad niyang pinagbigay alam sa Lian Municipal Police Station na hawak na nila ang suspect at na-recover dito ang mga mahalagang personal na gamit ng pari at ng simbahan. Mga sobre kung saan nakalagay ang mga donasyon at humigit kumulang sa 13 kilo ng mga barya at mga bundle ng pera. Ayon naman sa Lian Municipal Police Station na ginustrong ka ng mga suspect ang bintana at pinto ng naturang simbahan kung saan malayang na isa katuparan na mga suspect ang pagnanakaw, habang nakuha naman sa CCTV kung paano na isagawa ng mga suspect ang pangungulimbat. Nakatakda namang i-turnover ng General Trias Police sa Lian Municipal Police Station ng suspect habang patuloy na tinutugis si alias Toto. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas. DZRH, balansyado. 6:21 na po ng gabi, Malacanang itinanggi ang paratang ng PDP laban na ginagamit ng Administrasyong Marcos ang isyu ng ICC bilang diversion sa usapin ng korupsyon. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Pinabulaanan ng Malacanang ang paratang ng PDP laban na ginagamit umano ng administrasyon ang issue ng International Criminal Court para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa corruption scandal. Ito'y matapos sabihin ng partido na pinahihintulutan ng Marcos administration ang paglapastangan sa soberanya ng bansa at sinadyang maisama sina Senators Bato de la Rosa at Bongo bilang co-perpetrators sa kaso kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa press briefing, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi maaaring ituring na diversion ang usapin dahil matagal nang naisampa ang kaso sa ICC bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Castro, walang impluwensya ang kasalukuyang pamahalaan sa proseso ng ICC kaya't hindi dapat ipahid sa administrasyon ang anumang findings o hakbang ng ICC. Binigyang diin din ng palasyo na kahit noon pa ay may mga ulat na tungkol sa umano'y mga pagkukulang sa implementasyon ng war on drugs. Katulad anya ng naging pahayag noon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may nakita siyang mali sa mga operasyon.
Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. DZRH, balansyado, balansyado. Senator Bongo, todo depensa sa kaso sa ICC, hindi sunod-sunuran sa mga iligal na kautusan. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Todo depensa si Senador Christopher Bongo sa pagkasama ng kanyang pangalan na inirekomenda ng Office of the Special Prosecutor na kasuhan sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Go, hindi ito sunod-sunuran sa anumang iligal na kautusan kanino man dahil kailanman ay wala umanong iligal na iniutos sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho na naayon sa batas ng tao at batas ng Diyos. Wala umanong kinalaman ng kanyang trabaho sa operational matters at kampanya laban sa illegal drugs ng Philippine National Police dahil ang kanyang trabaho ay administrative, clerical at tumitiyak lang sa mga personal na pangailangan ni dating Mayor at Pangulong Duterte. Sigo kasama sina Senator Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pa ay pinangalanan ng Office of the Special Prosecutor ng ICC bilang co-conspirators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya laban sa iligal na droga. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaas. DZRH, balansyado. 8 LEDAC priority bills naman tinatalakay na sa komite ng Kamara. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan man ng Milky. Umusad na ang pagtalakay sa 8 panukalang batas na kasama sa priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay inahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Patunayan niya na umaaksyon ng Kamara para agad na mapagtibay ang mga panukalang batas. Ayon kay Marcos, nananatili ang focus ng Kamara na ang panukala ay dapat direktang may epekto sa edukasyon, kalusugan, food security at social protection. Ang 8 panukalang batas ay ang modernisasyon ng Bureau of Immigration, National Land Use Act, pagbubuo ng Independent People's Commission, Presidential Merit Scholarship Program, amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, amyenda sa Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises, at ang pagpapaliban sa eleksyon sa BARM. Ang mga ito ay nakabinbin sa House Committee on Appropriations. Una rito, iniulat ni Marcos, 12 out of 52 LEDAC priority measures ay naaprobahan na sa third and final reading ng Kamara. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. DZRH, balansyado. Mula naman po sa mga lalawigan, unahin natin ang report ni Jane, 28 years old na lalaki, nalunod sa ilog ng bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar. Para sa mga detalye, balita mo yan RH34, Jane Galit Bantayan. Jane? Wala nang buhay ng matagpuan sa ilog ang 28 taong gulang na lalaki matapos ito ay malunod. Ang insidente agad na inireport sa otoridad. Naganap ito sa bayan ng Lope de Vega. Nagsagawa naman agad ang Lope de Vega Emergency Response Team at Northern Samar PDRMO kasamang 43rd Infantry Wizards Battalion ng Rescue Operation doon sa lugar kung saan naganap ang pagkalunod sa Purok 5 Barangay Poblasyong na naturang bayan. Tumagal ng ilang oras bago matagpuan ang biktima at doon ito natagpuan sa Purok 2 Barangay Poblasyon na naturang bayan na wala ng buhay. Pinagtulungan naman na makuha ang katawan at dinala sa Northern Samar Provincial Hospital upang isailalim ito sa isang postmortem examination. Napagalaman ang biktima ay tumawid lamang sa ilog upang bumili sana ng gatas para sa kanyang anak. Ngunit sa kasamang palad ay natangay ito ng malakas na agos ng tubig. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH34, Jane Galit Bantayan. DZRH, balansyado. Samantala, halos 4.8 million pesos na halaga ng marijuana na recover sa Kapangan, Benguet. RH41, Romy Gonzales, ibalita mo yan, Romy. Tagumpay na nasamsam ng mga anti-narcotics operatives ang 4.8 milyong pisong halaga ng marijuana sa ikinasang bypass operation sa Barangay Sagubo, Kapangan, Benguet. Na-recover ng mga operatiba ng PDEA Cordillera at Kapangan Municipal Police Station ang 40 tubular packages
ng tinatayang naglalaman ng 40 kilo ng tuned down na marijuana. Nakatakas ang 2 hinihinalang drug traffickers na subject ng bypass sa operation matapos matunugan na mga alagad ng batas ang kanilang katransaksyon. Hinabol ng mga operatiba ang mga suspek hanggang sa kalapit na bangin kahit nagtamo ng galos at sugat, subalit nabigo nilang huli ng mga pinaginalan. Gayman, sasampahan pa rin sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito sa RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. DZRH, balansyado, balansyado. Balitang foreign po tayo. Suspect sa Bondi Beach mass shooting sa Australia humarap na sa korte. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Humarap na sa unang pagkakataon sa korte ang gunman sa Bondi Beach mass shooting sa Australia ngayong Lunes. Higit 15 katao ang nasawi sa malagim na krimen noong Disyembre, habang ipinagdiriwang din ng Jewish Hanukkah, kaya itinuturing din umano itong isang racist terrorist attack. Mahaharap ang 24 anyos na suspect na si Navid Akram sa 59 na kaso, kabilang ang 15 count ng murder at 40 count ng wounding with intent of murder dahil sa krimen. Pinaniniwala ang kasama ni Akram ang kanyang amang 50 anyos sa pagsasagawa ng krimen na nabaril at nasawi rin noong araw na iyon. Nagpakita sa korte via video link si Akram habang nakapiit sa Goulburn Correctional Centre, isang maximum security person sa Sydney. Sinabi naman sa media ng kanyang abogado na si Ben Archbold na hindi pa niya nakakausap ang kliyente tungkol sa naturang kaso dahil pasimula pa lamang ito ng proseso at inaasahang babalik sila sa korte sa Abril. Dagdag ni Archbold, kliyente lamang niya si Akram at hindi nila hinahayaan ang anumang personal na pananaw na humadlang sa kanilang mga profesional na obligasyon. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. At ngayon pabigay pa tayo ng cash prize sa ating Kring Kring Panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Kring Kring na! At dahil Chinese New Year, magbigay pa rin tayo ng sandamakmaka na papremyo. Nasa linya na po natin from Bulacan, si Sir Lee Philip Cruz. Akala ko Chinese na kasi Lee. Sir Lee Philip Cruz, magandang gabi po sa inyo. Hello po, Miss Karen. Good evening, sir. Kung hei fa choy xin yan kuhay la. Sir, gusto mo Miss Karen. Ayun, gusto mo manalo? Gusto. Opo. Bay, nagsasapawan tayo, sir. Masyado tayo excited. Gusto bang manalo ng 500 pesos, sir? Yes po, Miss Karen. Of course. Sagutin mo lamang po ang tanong na to, Sir Lee. Ano po ang istasyon ng radyo sa AM band ang kauna-unaan sa Pilipinas at numero 1 sa pinaka-latest na survey? Ano po yan? Anong sagot, Sir Lee? DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang sarap talaga pakinggan pag tama ang sagot at feel na feel. Dahil dyan, Sir Lee Philip Cruz, meron kang 500 pesos! Congratulations, Sir Lee! Salamat po! Ayan po si Sir Lee Philip Cruz ng Bulacan. Nanalo po ng 500 pesos sa ating Kring Kring Panalo promo. At panalong-panalo po kayo dahil susunod na po ang Usapang Legal dito po sa DZRH. Ang topic po ni Attorney Cheryl Adami Molina, utang ng asawa, dapat bang bayaran? Alamin yan sa DZRH Usapang Legal kasama si Attorney Cam at Thea Petro Corpus. At pagdating po sa utang, dapat pag Chinese New Year, walang utang, o diba? Para swerte buong taon, o diba? Iwasan po ang mangutang. And yung ating oras, 6:32 na sa ngalan po ng bubuo ng DZRH Balansyado at ang aking partner na si Ka Henry Uri. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye!